Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Naglalakad na naman po tayo muli, 2024 po, bagong taon. So bagong paglalakbay, akyat baba, nakabundukan po mga kabayan. Kaya nandito tayo muli, no, bababa na naman tayo, aakyat na naman tayo mga kabayan para makita natin yung kalagayan ng mga katutubong aitas dito. Kaya Diyos ko po mga kabayan, huwag po kayo magsawang manood without skipping ads sa araw-araw ng aming paglalakbay. Dahil kailangan namin yung inyong katuwang, no, para mapalawak natin at matulungan natin yung mga kawawang katutubong aitas natin. Kaya sa tanghaling ito, tara po mga kabayan, samahan niyo po kami muli. Kabayan, ito po yung daan na mahirap. Ay, Nay, saan po ang lakad niyo? Ha? Kala po ako ng gugulay po sa bahay. Ano po yan? Galian po. Galyang? Gabi, tama? Gabi. Oo. Pwede ba dito muna tayo sa lilim? Ayan po mga kabay, naglalakbay tayo, pababa tayo. No? Madalas tayo nakakasalubong na may paakyat at dala-dala. May dala-dala silang mga kalakal. Dito po kayo, para hindi po kayo mainitan. Lagay ko lang po yung mic na ha. Para marinig po tayo. Ayan. So nanay, maitanong ko lang po, ano po ang pangalan nyo? Marilo po. Si Nanay Marilo. Ang dala-dala nyo po ay gabi o Opo. galyang. Opo. Anong klaseng gabi po, nanay? Malalaki, maliliit? Maliliit po ng konti. Patingin nga po, nanay. Ayun, ang sarap. Pang ano po yan, nanay? Pang sahog sa sinigang. Opo. Masarap Diba? po sa sinigang. Wow! Wow! Fresh mga kabayan, ang sarap. Oo, kahit nga ilaga ito, nanay, Opo, tama? tama. Pwede. So si Nanay Marilo, galing po kayo sa bukirin nyo? Opo. Galing kayo sa bundok? Opo. Para mangalkal o Maghukay manguha o maghukay Opo. ng galyang. Saan nyo po ito dadalhin? Sa bahay po. Dahil po nandun yung mister ko, wala pong kasama. Di po makakilos na makapagsaing po ng kakainin niya. Dahil po may battery po yung puso niya. Battery? Bakit sabi nyo may battery? Naoperaan po siya kasi sa San Fernando. O tapos po, Kasi po maina po yung tibok ng puso niya. Yun po. battery, ibig yung sabihin, merong nakasaksak doon, Opo. opera, Opo. na para gumana yung heart niya, Opo. para titibok, ganon. So pag wala yun, yung sinasabi nyong baterya, hindi titibok ang puso. Opo, nahihirapan po siyang hinahabot po yan hiningan niya. So kaya hindi siya makakapaghanap buhay. Opo. Kayo ang pumupunta sa kabundukan para manguha nito, nanay. Ilang taon na po, Nanay Marilo, ang sakit ng mister nyo po na ganyan? Bali, 2 buwan po ngayon. Ka-opera lang. Opo, kahopera lang po. Ano po ang hanap buhay dati ni tatay? Nagtatanim po ng ampalaya, patani, yun. Kayo po, nanay, ano po ngayon ang ginagawa nyo? Kasi si mister nyo ay hindi na makapaghanap buhay. Ayun po, ipagpapatuloy po yung pagtatanim ng mga magulang nitong gabi. Kayo na po ang humaharap Opo. sa mga pananim nyo. Opo. Dahil hindi na siya makapaghanap buhay. Opo. Yung mga anak nyo po, Nay Marilo, kumusta naman po? Pumapasok po sila sa school. Meron ka pang estudyante. Opo, 4 po. 4 ang estudyante nyo. Ilan po ba ang anak nyo, Nanay 8 Marilo? po. 8? Opo, So yung iba may mga asawa Opo, yung niya. 4. Yung 4 na lang ang nag-aaral, puro sila nag-aaral talaga. Gaano po kahirap, Nanay Marilo? Dati may katuwang kayo, nandyan si mister nyo, ngayon na may sakit na. Gaano po kahirap na kayo na lang po ang naghahanap buhay? Mahirap po talaga, ma'am. Kaya po kung iniisip ko, umiyak po ako. Dati po kasama ko yung mister ko nagtatrabaho. Opo. Tapos Ngayon po mag-isa na lang po ako. Naintindihan ko po, nanay, ramdam ko po yung hirap nyo, Nanay Marilo. Kung gaano kahirap na mag-isa. Sabi nyo nga dati, kasama nyo po sa hirap pagginhawa, siya nagbibit-bit. Siguro kung kasama nyo ngayon, nanay, hindi kayo ang magbibit-bit Opo, nito. siya po ang Si nagbibit. mister. Pero ngayon, kayo ang
nagbibit-bit, kayo na lahat ang gumagawa. Opo. Dahil hindi nga Pagdating ko po, po sa bahay, magluluto po ako ng pagkain. Kanina po umaga, bago ako umalis, pinakain ko, lininis ko po yung sugat niya. bago kayo umalis ng bahay, Opo, Nanay sabi ko sa kanya, Marilo. kahit mainit na araw, uuwi ako mamaya. Sabi ko po sa kanya. Malayo pa po ang pinanggalingan nyo, Nanay? Opo, doon po sa kabilang, ano po. Dulo. Opo. Oh my God. Tapos po, ang ano po sa kanya, yung bawal, nagchat-char ng ano, mga electric pan o kaya kasi may radio contact po siya, barangay tanod po kasi siya. Kaya lang po natanggal na po siya dahil hindi na po siya makapagtrabaho doon. So wala na siyang extra income. Sana nakita paano merong makatulong, Nanay Marilo. So Nanay Marilo, pag uwi nyo mamaya, magsasaing pa kayo. Opo. Mag-prepare pa kayo ng pagkain para kay tatay. Opo. Kasi hindi siya makakilos. At mga anak nyo nasa Ewan ko po, eskwelahan. umuwi kanina po yung mga anak ko galing eskwela. Maitanong ko lang po, Nanay Marilo, mayroon po kayong maisaing? Ano pong ulam? Anong maihandi yung pagkain sa mister nyo? Mayroon po. Yung pong bawal sa kanya, yung mahalat, may mantika. Tapos po yung bawal po siyang malakas na tumawa. Sobrang saya, bawal, sobrang Opo. lungkot, bawal, kailangan ay libi lang. Opo. Balanse lang po, Nanay. Opo. So, Nanay, ito ay ibibinta nyo or kakainin nyo lang, panglaga nyo lang, panggulay nyo lang? Ano pong gagawin nyo po dito sa galyang nyo Ibebenta po? po sana yung iba, yung maliit na konti po. Gagawin namin po sana ng gugulay. Gugulayin, pang sahog-sahog. Pang- 'Di ba? Ito nga pag yung maliliit lang, liit-liitin mo na parang cubes, tapos sabuan mo, lagyan mo ng dahon ng Malunggay. malunggay. Ang Opo. sarap na po, Nanay, Opo. 'di ba? Lalo na paglagkitan, Mm. ang sarap na po iulam nun kahit wala ng ibang partner, basta yun lang, ang sarap-sarap na. May gamot naman po siya galing na sa doktor niya. Yung iniinom niya po, gatas. Yung libre, Opo. libreng gamot na nahihingi. Ang kailangan niya gatas. Opo. Kumusta naman po ang pagkain ni tatay? Makakain siya ng maayos, normal, malakas? Sabi po kasi ng doktor, pag kumakain, konti-konti lang. Hindi ganong marami. Baka, Malunod? opo. Ginagawa ko na po, pa konti-konti. Pag naramdaman po yung gutom niya, pinapakain ko po. Unti-unti lang. Opo. Yung tubig niya, hindi naman po siya mahirapan, lumunok ng tubig. Hindi naman po. Hindi siya nasasamid. Hindi po. Bakit, Nanay, naoperahan siya ng puso? Ano po Nung ba? in-spray po siya, ano ba ang tawag doon sa, pinasok po sa ano? Yung Opo, parang x-ray o to the echo. Auto de eco po. Doon po nakita, May butas. wala pong butas, maliit lang po na ugat na napatid doon sa ano, puso. Ah, Kaya hindi lang butas. Kumbaga, yung ugat na papunta doon sa puso niya, na doon tayo kumukuha para makahinga tayo, napatid. Opo. Bakit daw po naputol, Nanay Dahil Marilo? Anong po cause yata po? sa ano, sobrang, kasi po nung bata po siya, kahit mabigat, pinapasan po. Ayun. Nung tumanda na po, yun po. Nasobrahan Nasobrahan. sa karga Mm. o paghanap buhay, Nanay Marilo. Mm. Kasi siyempre, kadalasan dito na nakikita ko, yung ating mga kapatid na mga katutubong aitas, kahit may edad na katulad nyo, nagpapasaan pa din. Opo. Ang bigat-bigat pa rin. Wala pa rin silang humpay o bawas doon sa lakas nila. Talagang naghahanap buhay pa rin, nagkakarga pa rin ng mabibigat. Kaya yun ang naging dahilan na sobrahan sa dala, sa karga, napatid yung puso niya. Opo. Ugat, isa sa ugat Opo. doon sa puso lang niya. naman po yung napatid eh. So, walang ibang choice kundi operahan at Opo. lagyan ng Battery. aparato doon sa puso niya para makahinga siya ng maayos. Kada katapusan po ng buwan, pinapabalik po ng doktor niya para Follow-up check-up. kasi may ano po siya ng 4 na taon yung battery sa loob. 4 na taon lang Opo. ang expiration. Opo. After 4 na taon, balik ulit operahan, Tatanggalin na. tatanggalin na naman. Oh my God. So ayan po mga kabayan, talagang mayroon tayong nakasalubong na naman. Tinanong ko lang,
no, hindi natin akalain, no, na mayroong mga unexpected na nakasalubong natin, nasundan natin, napagtanongin natin, no. Kaya minsan mga kabayan, kahit sino na lang talaga ang tinatanong ko kasi hindi natin malalaman tulad nito na meron palang iniinda, may problema pala sa mister niya. Ka-opera lang po, 2 months pa lang, nalagyan ng baterya yung puso para yun ang buhay niya mga kabayan, para tumibok yung puso at makahinga siya. So si nanay ngayon nagsakripisyo sa 4 niyang estudyante, no, mga anak, at sa mister niyang may sakit. Trabaho niya, kilos niya sa bahay, kumbaga bago siya alis papuntang kabundukan, kailangan mo na yung maglinis, magluto, pakainin yung mister niya, and then pupunta sa kabundukan, manguha kung anong merong kalakal sila, then uuwi yan, hahabulin pa yung oras para madatnan na naman ni nanay para pagdating niya, ihanda na naman ang pagkain. O di ba po mga kabayan, kaya ako, hindi po talaga ako napapagod dito sa kabalik-balik ang buong team. Kasi may mga nakakasalubong tayo ng mga kapatid nating ITAS na hindi natin alam na marami palang dinadala sa buhay-buhay despite po doon sa mga problema nila mga kabayan na-experience nila, no, ay talagang tuloy-tuloy pa rin po. Wala silang angal, walang kapaguran, no? Walang hindi susuko. Talagang go, go, go. Kailangan nating lumaban. Ganyan po ang buhay ni Nanay Marilo. Okay, sige Nanay Marilo. No, dama ko po yung luha nyo, yung iyak nyo kanina kung gaano po kahirap maging solo parent, no, lalong-lalo na ngayon na mayroon kang pinapaaral ng mga anak at may karamdaman ang mister nyo, salo nyo lahat ang bigat, no, problema, bigat lahat na. Mixed emotion na po mga kabayan ang nangyayari to sa buhay ni Nanay Marilo. Okay? So, saan nyo po ibibenta po yan Nanay Marilo? Diyan lang sa inyo or pupunta pa po kayo ng bayan kasi ang layo ng bayan? Hindi po, marami naman pong umaakyat na nagbibili po ng mga ganyan. So sa palagay nyo po Nanay Marilo, magkano po kaya yan pag ibinintan nyo? Sa tingin nyo lang po? Ewan ko po, di ko po alam kung magkano po yung kilo ng ganito. Magkano ang bintahan nila dyan? Yung pong iba, sabi po nila, yung kilo daw po ng ganito, 25. 25 per kilo. So mga ilang kilo po kaya yan? Ewan ko po. Mga 15. Mga 15 kilo. Mabigat eh. O ayan, mga 15 kilo ang dala ni nanay. Yung iba kasi daw dito, ibenta niya. Kasi pambili ng gatas, tama po nanay. At saka yung mga maliliit na ganito, iiwan ni nanay para pang gulay-gulay niya o pang laga-laga niya. So 25 nanay per kilo, hindi na po kayo lugi nun. Okay na po yung presyohan. Okay na po. Sabi ni nanay, 25 per kilo. O sige, bibilhin ko ng 30 per kilo. Dagdagan ko na ng, pasubrahan ko na nanay. O, times 15. 30 per kilo times 15. Niran up ko na sa 15. Then babawasan pa to ni nanay. Mamaya ibigay ko ni nanay yung mga maliliit, yung mga lalaki na. 450 nanay. O gawin ko ng 500. Pasubrahan ko pa. Pinasubrahan ko na yung kilo, pati yung bayad ko sa inyo. Pero, wag mo na itong ibenta nanay. No? Konsumo mo na yan. Kukuha lang ako dyan ng panggulay ko din. Ha? Wag nyo na pong ibenta. Para kahit papaano, meron kay panggulay, panglaga. So, total, binili ko naman na. Ang iba, ibigay ko dyan sa iyo. Tapos yung iba, iuuwi ko. Kasi paborito ko rin to nanay nung maliit ako, lalo na nung maliit ako. Gusto ko nilaga. Ilaga. Hihingi na lang ako ng ilang piraso dyan, panggulay ko. Ano pong gatas ang bibilhin nyo po, nanay Yung pong Marilo? gatas na maliliit na, anong tawag po doon? Bear Brand? Hindi po. Oso. Oso? Mayroong oso? Yung maliliit po na lata. Yung ganyan lang. Yun talaga ang gatas niya, sabi ng doktor? Tapos po, bumili po rin ako ng Bell Brand. Bear Brand. Uso, tapos yung Bear Brand. Anong ulam yung papagawin yung mamaya? Wala po, gulay po ako ng ganyan. Gugulayin nyo pa. Wala bang mabili dyan na luto na para pagdating nyo, Wala bili po. na lang kayo? Wala pong nagtitinda ng luto ng ulam dyan. Kailangan pa kasi pumunta ng bayan nanay no, bago makabili ng ulam. Ano pa nanay? Gatas? At saka yung Bear Brand, yung uso na sinasabi nyo na gatas, tapos yung Bear Brand na gatas. Anong bilhin yung ulam para kay tatay?
or para sa inyong lahat? Minsan po kasi po kung mayroon po nagtitinda ng ulam diyan umaga po. Opo. Ano bang ulam na hindi bawal kay tatay na masarap Yung na isda po, isda? Anong sinasabawan po. sinasabawan? Bawal po kasi sa kanya yung mantika. mantika? So sabaw lahat. Kumbaga healthy food si tatay. May Opo. mga bawal na hindi niya pwedeng kainin. Okay, sige nanay. Bigyan kita ng pambili mo ng gatas para hindi mabawasan yan. Maitago mo, bili ka ng gatas, yung sinasabi mo 2 klaseng gatas, at saka tilapia, yung sinasabi mo ha. Okay. Oh, nanay. Salamat po. Maraming salamat. Ayan. Bili ka ng kailangan mo yung nanay. Dahil napakadakilang yung nanay, napakaliit yung tao, no? Pero hindi ka napapagod. Paaralin yung mga anak nyo. Doon pa lang napahanga na ako sa inyo kahit gaano kahirap yung buhay, hindi nyo nakakalimutan magpaaral sa mga anak nyo. Yung hirap mo ngayon, hindi ka umaangal. Tuloy-tuloy pa rin nanay, kaya deserve mo mabigyan ng pagmamahal, Nanay Marilo. O magkano po yan, Nanay Marilo? Bilangin nyo po. 5,000. 5,000, Nanay Marilo. Ibili mo ng bigas, ulam, gatas, para hindi mo na problemahin, Nanay Marilo. Okay? Masaya na si Nanay Marilo? Opo, dahil po nakakita po ako ng taong tulad niyo po tumulong sa amin po. Kaya sobrang saya po ako ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Walang anuman po, Nanay Marilo. Na kahit pa paano, Nanay Marilo, pag-uwi mo ng bahay, no, na makaginhawa ka man Matutuwa lang. po ngayon ang mister ko, ma'am. Okay, so ayan po mga kabayan. Ay, Diyos ko, nakakadurog ng puso. No, ito yung goal natin. Grabe yung hirap nila dito sa kabundukan. Dugot pawis ang binubuhis nila dito sa kabundukan, mga kabayan. Ito lang yung pwede nating iganti sa kanila, no, kung bakit nakakabili tayo ng mga gulay, mga masasarap na mga prutas at iba pang mga kalakal dahil po sa kasipagan po nila yung mga kabayan. So nandito tayo, umaakyat, hinahalughog natin bawat kabundukan dito, no, na tirahan ng mga katutubong aitas para kahit papaano ay mabigyan din natin sila ng saya. Reward, kunting pagmamahal, kunting kasiyahan o kunting presa sa mga tulad nila na talagang deserve mabigyan at napakasipag. Hindi mo matatawaran yung sipag nila dito sa kabundukan, mga kabayan. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal na mula noon hanggang ngayon na patuloy sa pagmamahal. Shout out kay Ma'am Lynn Macmillan from Warner Robins, Georgia, USA. Shout out din kay Ma'am Illuminada Ham and Ma'am Connie. Maraming salamat po sa ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganon. Marami po tayong matulungan na gaya nila. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan. Pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Nanay Marilo. Maraming salamat po, Ma'am Lynn. God bless po. Sige, ingat po kay Nay. Kasi pupunta pa po kami doon, ha? Okay, bye-bye po.